Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. So, paggising ko, pumuputok na naman ng messages ang inbox ko tungkol dito kay Sir Kigs TV. O nga pala, marami nagsasabi, bakit hindi daw nila ma-search si Kigs TV? Yung name niya walang space, no. Nagkamali ako eh. Kigs TV talaga. Wala siyang space. Tingnan nyo ha. Ito yung channel niya, oh. Kigs TV, walang space. Ayan, oh. Ito, Kigs TV, walang space. Kasi yung iba siguro tinatype Kigs Space TV. Walang space, Kigs TV yung yung name niya. So, ang ating re-react, pinuntahan niya na ng gabi yung Burned Factory. Kasi isa sa mga idadahilan na naman ng ng mga fake ghost hunters or mga supporters ng fake ghost hunters, sasabihin nila, bakit hindi mo puntahan ng gabi? Wala talaga magpapakita dahil umaga. Ito ngayon, gabi naman niya pinuntahan, mga kababayan ko. Para masatisfy yung mga Sayang nga eh, ang pinopropose ko kasi kay Kigs TV na nagagawin. Magvi-video call ako sa kanya ng gabi. Pupunta siya doon sa lugar kung saan may haunted. Magvi-video call ako. Then meron pa siyang isang secondary camera na dinodocument niya yung sarili niya. Diba? Parang kasama ako doon sa exploration. Pero pumunta na siya doon sa Burn Factory. Anyway, reactan natin to Basta pag-aaralan namin kung paano gagawin 'yun. Siguro dadating yung time mag-video call nga ako katulad ng sinabi ko. Naka-loudspeaker. Parang kasama ako mag-i-explore. Anyway, so, ito na yun. Reactan na natin yung video, mga kababayan ko. Sakit ang likod ko. Mayang gabi sa lahat. Dito ako ngayon guys sa Gabing gabi. Pinuntahan ko na ito dito dati tanghali. Ngayon gabi na. Sobrang dilim daw. Dito yung mga vloggers 10 PM ng gabi. Alas 10. vlog. Uy, subscribe naman kayo dito ha. Ang ginagawa ni Kigs TV para sa katotohanan. So, subscribe kayo dito. Walang space po ha. Kigs TV. Paabutin natin na 1,000 yung subscribers ni Kigs TV. Mas magandang mamonetize si Kigs TV nang walang ginagawang katarantaduhan. Paki-support po si Kigs TV. Hindi biro tong ginagawa niya eh. Mahirap to. Ngayon, kung akong sabihin nyo, akong gagawa niyan, 'di ba? Baka matakot ako kasi sobrang dilim mo, 'di ba? Pero isa sa pinatotohanan ni Kigs TV na wala talaga na nagpapakita doon paggabi. Just imagine siya lang mag-isa diyan, no. Yung mga mahihina ang ulo na supporters ng ghost hunters na fake. Lagi nila sinasabi, pumunta ka doon para malaman, para maniwala kami sa'yo, pumunta ka doon. O, pumunta na ngayon. Tingnan natin kung may mahahagip kahit isang kaluluwa doon or isang sunog na kaluluwa. Diba? Katatakutan. Dito yun guys. Shit. Likod ko. Tingnan nga natin kung mayroong. Alam mo, napag-aralan ko to yung daytime mo, Sir Kigs TV eh. Dapat dito ka nakatayo, then nakaharap ka dito sa pader na to. Dahil dito sa pader na to lumampas yun eh. Tingnan nga natin yung video ni Kuya Red. Para ma-recreate mo yung yung scenario na yun. Tingnan natin. Bakit may garal-gal yung microphone ko? Ito yan. Puntahan natin tong ha.
So, kung makikita nyo dito, ito yung video ni Kuya Red eh. Maganda lang. Supportan natin si Kigs TV. Kung may i-sponsoran kayo, si Kigs TV na lang i-sponsoran nyo. Mga kababayan ko. Eh, minumulat kayo sa katotohanan nito eh. Ito yan Kigs TV oh, tinan mo. Dito sa kinatatayuan mo, Pare, ano yun? diba? May mga umaano dito sa parang may mga cubicle na to. Yan o. Sunog. Oo. Tinatanggi pa ni Kuya Red eh. Wala daw siya sinasabing sunog na kaluluwa. Pero yung sunog oh. Sunog daw. So ito yung pinuntahan ni Kuya Red. Kung ikukumpara natin kay Sir Kigs TV na video, dito yon, may naglakad dito sa mga parang cubicle ba to or kwarto, 'di ba? Papakita. So wala dito kasi sa video ni Kuya Red may sound effect. Halatang ano to, halatang stage tong to. Siyempre may sound effect men eh, nakakatakot talaga 'yan. 'Di ba? Mo wala oh. Tapos ito, nakikita nyo to? Yang parang arko na yan. Then ito, pader na may pinto. Ito yan oh. Ito yan, ito yung pader na yan. Kung i-rewind mo tong kay Sir Kigs TV. Ito yung pader na yan. Rewind natin ko. Ayan oh, ito yan eh. May parang pinto dito men eh. Dito yun guys. Ito yung pader na yan oh. Mayroong Tapos dito may nagpakita. dito yun o. Ito yung pader na yung may parang pinto, di ba? Ito yun oh. Yan. Tapos ito yung mga kwarto-kwarto or cubicle. Then pagdating mo dito, ayan yun oh, kay Kuya Red. Ito yung kay Kuya Red eh. Dito may makikita sa Dito kami para tulungan. Wow! Ano? Wow! Ayan oh, si Joseph Ghost TV naglalakad. Ayon sa source lang naman eh, ngayon kung mali ako, kung tunay na kaluluwa yan, wala na akong magagawa doon. Pero ayon sa source, si Joseph Ghost TV daw to. Itong naglalakad. Ayan o, di ba? Dito naglalakad yan. Kung saan naglalakad si Sir Kigs TV, nandyan yan. Dito sa may pader na to na may pinto, lumampas. Ano yan? Nakita mo? Ito yung pinaka-stupid eh. Tapos minamak niya si Sir Ed Calawag dahil sa sinabi dito. Ito yung katarantaduhan na hindi ko naiintindihan. Kahit kanino mo naman ipasuri ito eh. Wala. Ano yan? Nakita mo? Di ba? Tapos sinasabi ni Kuya Red daw para daw ice skating daw, hindi daw. I don't know kung kay Kuya Red gusto niya nakukuha yung Tapos gagalit si Kuya Red pagka sinusuri yung video niya. In the first place kasi, pagka sinuri yung video mo at may masamang feedback do sa video mo, pwede mo naman kasing harapin yung nagsuri eh. Diba? Pwede mo naman akong harapin men eh. Yun ang hindi ko naiintindihan dito. Tapos nagsusumbong kayo sa supporters nyo. Naiintindihan nyo ba yon mga kababayan ko? Yung ginagawa ni Kuya Red na yon? Mananahimik si Kuya Red pag kinikriticize tong video ni Kuya Red. Mananahimik sila. 'Di ba? Ang lagi nilang sasabihin, hindi ko napapansin, baka sumikat pa. Hindi 'yun ang punto eh. Hindi 'yun ang punto eh. Valid ba na 'yon? Valid ba na point 'yon yung hindi napapansin kasi baka sumikat pa. So, 'di ba? Actually kung ito yung irony dun sa ginagawa nila, hindi pero pinaparinggan mo. Hindi ko napapansin pero technically pinansin mo rin. Ayaw mo lang i-mention yung name ko. 'Di ba? Hindi ko naiintindihan, men. Hindi ko talaga naiintindihan. You make it appear na hindi ka affected pero affected ka. Pero nakikita nyo, katapusan na ng ng mga pinaggagawa nyo. Dito nyo makikita mga kababayan ko, pagka halimbawa, sila yung pumupunta, hindi pwedeng walang magpapakita.
Kasi ilang beses nilang binalikan to, di ba? May white lady pa nga dyan eh. Na nagpakita eh. Doon pa nga lang yung yung ads na laging may nagpapakita pagka sila ang pumupunta. Hindi ba kayo nagtataka doon? Hindi ba pwedeng halimbawa bumalik kami dito? Ay, ngayon mga idol, wala nagpakita talaga ngayon eh. Hinanap namin eh. Pero nung nakarami, hindi eh. Talagang kayang-kaya nilang sulitin yung pagpunta nila. Pag pumunta talaga sila, meron talaga. Pero pag ibang mga ghost hunters ang pupunta, hindi nagpapakita, exclusive lang sa kanila yung multo. Every time na nagva-vlog sila sa isang lugar, laging may nagpapakita, may nagpaparamdam. Hindi pwedeng wala. Yan. Ayan o. Ayan o, meron siyang picture in picture dun sa... Ang galing ni Kings TV, no? May picture in picture siya nung lugar. Ayan o. Wow. Yan o. Salud. Dito sila pumasok. Picture in picture. Yan. Andito ka. Yan mang kababalaghan. Yan o. Hala, ano yan? Sabi ko, sorry guys, wala nagparamdam. O yan, ihaharap na ngayon ni Sir Kings TV. O, dito, di ba? Dito yung banda na yun, Sipag na sipag pa si Kuya Red yan eh, pati si Ma'am Aloha eh. Ito na yun guys. Ay, nako. Gabi na to mahigit alas 10 na ng gabi. May aso pa dito. Nakapasok. Galing saludo yung sa ginagawa ni Kings TV. Yan. Ay, shit. Sakit ang likod ko talaga. Sa mga naniwala sa video nila. Yan yung video ko. Wala talaga. Wala. Di ba, men? Dito sa banda dito may nagpakitang white lady dyan, Sir Kings TV. Naglakad sila dyan eh. Then dito, kasama yata nila sila Alikambo. Tsaka si Sardonsky ba kasama na nila dyan yun na may nagpakita. Diba? Kapalusot pa nila, ano naman talaga kung may nakita? May nakita naman talaga. Yung pag may nahuhuli. Diyan. Creepy lang tingnan. Yes, nakakatakot naman talaga tingnan. Paramdam. Pero wala. Yan. Pag nilagyan mo na ng sound effect yan, na yan. Tsaka yung sinasabi, Takbuhan. tingnan nga natin, may nag-forward sa akin ng video. Ano bang backstory nito kay Kuya Red? Isa lang naman pala daw ang namatay dyan eh. Tingnan natin yung sinasabi ni Kuya Red. So, ng mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot na video. So, andito pa rin tayo sa Davao kung saan merong isang factory dito napakalaki na sinunog ng mga may masasamang loob. Tapos meron ditong... Pagkakaalam ko, NPA yata yung nagsunog nito eh. May nag-research para sa akin ito. Ipi-play ko maya-maya yung tunay na history. Mahigit 20 na security guard ang pinatay. Oh. Mahigit 20 na security guard daw pinatay. Ng mga sumalakay dito. Yan, so nangyari yun 2015. So tingnan natin kung 20 security guards daw ang namatay. O check natin yung backstory nito. Netong sinunog na factory. Tingnan natin sinunog na factory Davao. Ito, NPA ito 6 years ago uli. Hindi to 2015 Hindi to 2015, ito ay April 2017.
O, tingnan natin to. Atake at sinunog ng mga miyembro ng NPA ang pabrika ng plastik Oh. sa Barangay Mandog, Davao City, bandang alas 3 ng madaling araw. Public plastic ito na 'yon, 'di ba? Factory ng plastic ayon dun sa unang ni Kigs TV. Unang video niya, factory ng plastic to. So ito na 'yon. Most probably ito 'yon. Inatake at sinunog ng mga miyembro ng NPA ang pabrika ng plastik sa Barangay Mandog, Davao City, bandang alas 3 ng madaling Ayan yun, oh. araw kanina. Umabot ng higit 6 na oras bago naapula ang Ayan 'yun. sugatan ng isang security guard ng pabrika na nakipagbarilan sa NPA. Isa lang pala eh. Pinasukan din ang mga re-responding pulis. Sugatan ng isang tendero ng isda na nakasunod sa convoy. May reports na yung CNN ay tatargetin nila yung mga different companies. I'm sure giplanuhan eh. Maybe in relation to that or maybe in relation to Labor Day. Sa Instagram, kinundina ni Mayor Sara Duterte ang pagkakadamay ng sibilyan. Pero tuloy pa rin umano ang isinusulong niyang localized peace talk sa NPA. Sa text message na natanggap din ng alkalde, inamin ng 1st Pulang Bagani Batalyon ng NPA Southern Mindanao ang pag-atake dahil umano sa pang-aapi ng may-ari ng pabrika sa mga trabahador at Ayan 'yun, oh. sinunog Burn ng factory. NPA ang pabrika ng plastik at ilang mga sasakyan sa Ayan, oh. Davao City, Davao del Norte at isang rancho sa Kalinan, Davao City. Sugatan ng security guard ng rancho at isang hinihinalang miyembro ng NPA ang napatay. Vina Araneta, ABS-CBN News, Davao. Hindi naman pala 20 security guard ang ang namatay eh. Kuya Red naman eh. 'Di ba? Sabi ni Kuya Red, oh. Dito. Okay. Kasi napakarami din. Mahigit 20 na security guard ang pinatay. Kasi Hindi, malay mo inaccurate yung report, no? Malay mo meron silang source diyan na nagkwento siguro yung taga diyan. Pero napaka-irresponsibleng journalism to na sabihin mo isa lang ang patay sa pag-atake ng NPA sa Davao. 'Di ba? Ayun, nakalagay dito sa details, isa ang patay at 3 ang sugatan sa pag-atake ng NPA sa 2 pabrika at isang rancho sa Davao kanina. 2 pabrika, so isa doon. So kung titingnan mo, ire-report sana kung 20 security guards yung namatay eh. Pero wala eh. Ang itinala lang na patay, isa ang patay, 3, di ba? Isa sa Davao City at isa doon sa Panabo. Tingnan nga natin yung may isang ito yata yung pinuntahan, ito yung sa Barilan sa NPA. Pinasabugan din ang mga re-responding pulis. Sugatan ng isang tendero ng isda na nakasunod sa convoy. May reports na yung CNN ay tatargetin nila yung mga different companies. I'm sure giplanuhan eh. Maybe in relation to that or maybe in relation to Labor Day. Sa Instagram, kinundina ni Mayor Sara Duterte ang pagkakadamay ng sibilyan. Pero tuloy pa rin umano ang isinusulong niyang localized peace talk. Ito yun na ito. NPA ang pabrika ng plastik. Ito yun yung sunog na sunog, no? At ilang lumad. Sinunog din ng NPA Panabo, ng plastik Davao del Norte. at ilang mga sasakyan sa Panabo City, Davao del Asan yung 20 security guards na dito Norte? na namatay? Di ba? Anyway, pagpatuloy na nga natin to. Hindi, baka malay mo mali yung ABS-CBN. Sila Kuya Red yung tama. Tapos pumunta sila dito, kabila. Dito. Yan, dito sila pumunta. Gumawa sila ng video dito. CR lang yan guys, CR. Giniba nila.
Ano, Wala. Ito yung balaghan. ito dito sa may CR na to. Dito may nagpakitang ano dito. White lady dito. CR lang yan guys, CR. Giniban lang. Dito banda rito may nagpakitang white lady dito. Tingnan nga natin yung ano yung kay Kuya Red. Kuya Red. Aha. Ito yan oh. May mga santel mo pa. Ang dami yung content dito Kuya Red, men. Meron pa nga kayong dalawa. Ayan oh. Sabay po. Ha? Diba? Diyan yung may nagpakitang white lady oh. Dito yan. Sa taas nito. Tama ba ako? Ano nandun? Pumilo yung dalawang mula oh. This is stupid. Meron pang isa dyan eh, yung sinundan ni Kuya Red. Ito naman, yung mga santel mo nyo. Grabe. Lahat na lang ng elemento nandito sa ano nyo eh. Nandito sa factory nyo eh. May apoy-apoy pa kayo dito, men, oh. Kasama pa si Sir Donsky yata dito eh. Diba? Kasama ba si Sir Donsky dyan? Oo, kasama nga si Sir Donsky dito. Kasi andito si Boy Balud eh. Ayan oh. Diyos ko, talaga yung mga pinaggagawa nyo dito. Ito yung sinasabi ko. Nagmamakaawang kaluluwa daw sa Burn Factory. Nax. Wow! Alam ko kung ano yung dala-dala ninyo ngayon. Yun oh. Sobrang kalabugan eh, no? Ayan, may white lady na naman nagpakita doon. Ayun oh. Ang dami nagpapakitang white lady dito sa Burn Factory na to. Pag sila, Kuya Red ang gumagawa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, na pagkilati sa isang YouTuber. Let's say, ito napatunayan ng fake to, no? Dalawa na yung napapatunayan fake men eh. Yung sa Black Lady House, pati dito. Mga kababayan ko, mag-usap tayo. Don't tell me na ito lang yung ginawa nilang peke. Tandaan nyo, may White House pa tayong pupuntahan. Diba? Let's say, ano yun? Ito lang ang peke. Lahat ng mga videos na napapanood nyo kila Kuya Red, totoo na. Abay, mag-isip-isip naman kayo, men. Diba? Iniisa-isa na ang puntahan eh. Yung sa White House, malayo daw pala yon. Malayo yun, sabi nila. Ayun, kung sino may gustong mag-sponsor na pumunta doon sa White House, mag-PM kayo kay Kigs TV. Wala sa akin wag kayong kukontak sa akin. Kay Kigs TV kayo kumausap. Kung paano nyo siya tutulungan para makapunta doon sa White House, para magkalinawan na tayo, mga kababayan ko. Pupuntahan yung White House. Yung sa mga fanatic nila Kuya Red, kung gusto nyong malayo daw po kasi talaga yon. Yung sa may White House na yon. 'Di ba? Kung gusto niyo ko i-PM ko, ituturo ko yung FB ni Kigs TV. 'Di ba? Pero wala kayo ibibigay sa akin kay Kigs TV, kayo may ibibigay para mapuntahan niyo yung White House. Excuse me. Wala ang kababalaghan dyan. Wala oh. Tahimik lang. Di isang video na Video nila. na may pinuntahan dito. Hindi ko lang mahanap yung video na yun eh. Dalawa lang yun sila Ma'am Aloha na pumunta dyan eh. Tapos dito. CR din to guys, CR. Dito natin mapatunayan na walang kababalaghan. Kung may papasok sa mic, sa audio natin, iba na yun. Oo, tama. Dito, tahimik talaga. Ito yung pinasok ko. At isang rancho sa Kalinan, Davao City. Kabila.
May parang pumutok guys. Nahanap ko yung ano yung video tungkol dyan eh. Wala, hindi ko na mahanap. Ah, ito yata. Tahimik talaga dito. Wait lang, papakita ko muna dito. Ito yata yon. Oh, ito nga. Ito nga yung video na yon, men. Sabi sa inyo eh, makikita ko lahat ng angulo. Ito yan, di ba? Oh, yan yan. Dito, ito yung sa may CR. Yan oh. May white lady si Kuya Red dyan. Ayan oh. Ito yung pinunta ni Kings TV, di ba? Kaibigan kami. Ha? Saan? May mga cubicle dyan eh. Ay, Diyos ko. Pero to be fair naman, nakakatakot naman talaga yung itsura nung ano. Dito yan di ba? Dito sa ano lugar na yan. Yung, may mga... Ayan oh, dito yan eh. Forward na natin. Gala-gala sa dilim. Wala. Sinuyod na lahat. Kahit man lang apoy, wala man lang magpakitang apoy. Dami nagpapakita ng apoy dyan ah. Yung kasama mo si Sir Donsky, Kuya Red. Talaga guys, puro tahimik lang. Walang kababalaghan. Ay, Diyos ko, wala. Ano lang, aso. Ito yun, dito sila. Takbuhan sila dito. Takbuhan. Tsaka alam ko dito, banda dito may umapoy dyan eh. Dito oh. Pinuntahan pa nga nila yung apoy dito eh. May mga santel mo. CR. Nako. Punta tayo doon. Baka maahas ka dyan, Sir Kings TV ah. Pero mukhang sanay ka naman eh. Dito nyo makikita with a little bit of sound effects tsaka creativity, talagang may magpapakitang multo. Dito. Ito ha. Pag tiningnan mo, ito yung sinasabi ko kadalasan eh. Pwede kasing palabasin na white lady to eh. Yan o, yung mga nakatayo na yan. Eh, sorry, hindi nyo pala nakita. Ayan o. Di ba may nakita ko dyan parang may mga puti na nakatayo. Di ba? Pwede kasi minsan, pag mabilis ang capture dyan, lalo na si Reborn, mahilig magganito si Reborn eh. Pwede nilang palabasin na white lady yan. Yan o, yung mga ito. Dito. Until such time na malapitan nila, na yan ay parang poste lang pala. Na di ba? So, gumawa silang video dito. Wala naman. yung mga supporters nila Kuya Red habang pinapanood yan, hoping pag may nagpakita dyan, tawa ko lang sa'yo pag may nagpakita dyan.
Magkanda ihi-ihi ka. Ganyan ang mga style ng mga bobo at tanga-tangang supporters nila Kuya Red eh. Tabi. Diba? Ihi muna tayo guys. Umihi pa siya. Pag may nagpakita sa'yo, Sabi ko guys, maduduwag ka. Diba? Yung mga sinasabi, nakaganyan sila habang nanonood oh. Sana may magpakita. Wala talaga magpapakita. Uulitin ko uli ha. Hindi ko sinasabing walang multo dyan. Hindi ko sinasabing walang elemento. Pero makikita nyo kasi yung difference eh. Between sa videos ni Sir Kigs TV, pati videos nila Kuya Red. Kung gaano ka-OA yung kila Kuya Red. Kung gaano ka-exaggerated. kailangan may dala ka ng battery at flashlight. Dilim talaga, super dilim dito. Di ko pa napasok dito. Wala talaga oh. Suyod na suyod yung ano, yung factory. Puno na plastic. Baka ano ha, may magpakita dyan. Tingnan nyo, talasan yung mata nyo. Pumasok na yan sa gana. Umakyat si Sardonsky dyan eh. Yan, pinasok ko yan. Kahit huli pero di kulong. Pag ikaw lang talaga mag-isa dyan, wala ka mahuhuli pero di kulong dyan eh. Yan o. Pasok ko na yan. Ang tao dyan. Wala man lang nagbabato-bato sa'yo ng mga yung mga tinatapon-tapon ng multo. Yung mga tubo-tubo na PVC, walang babato sa'yo. Kahit isang paramdam lang, wala talaga. Bay, grabe naman yung multo na yan. Mga masisipag na multo lang pala talaga pagka sila Kuya Red. So just imagine walang kuryente dyan oh. Sasabi ni Kuya Red, masipag daw yung multo kasi marami daw nahigop na energy. Saan hihigop ng energy ang multo dyan? Maluluwa daw. Wala naman. Wala nga. Oh, sobrang tahimik. That is stupid. Tapos 20 security guards daw na namatay. Tambay. Yan. Kawawa naman yung aso, walang nagpapakain. Wala oh. Wala talaga, as in empty. Wala talaga guys. Kahit gabi, sabi ko kahit gabi, wala tayong pakita dito. Tapusin na natin itong video ni Sir Kigs TV ah. Baka kasi sa bandang huli may magpakita, 'di ba? Panalo sila Kuya Red. Pero wala eh. Wala talaga min oh. Sinuyod ng kasingit-singitan. Malamig pang hangin. Uulan pa yata guys. So, uwi ako ngayon. Lapit ng ulan. Umulan na nga dito. Oo, umaambon na nga eh. Pero malakas pa ito mamaya. Kahit isang ano, walang ano, kahit isang anino man lang,
Wala. Walang paramdam. Ay, nako. Hindi mo kasi kasama si Joseph Ghost TV. Wala si Sir Joseph Ghost TV kaya wala magpaparamdam. Tahimik lang. Ah. So guys, hanggang dito na lang ang video natin dahil walang nagparamdam, walang Pagod si kalabugan, Kuya. walang white lady, walang black lady. Tulungan natin si Kigs TV ah. So ito ang Ano. ito na ang totoong video. Tahimik lang. May mga aso. Saludo men, saludo. Yun lang marinig dito. So guys, paalam na kasi masyado ng gabi. Malayo pang ito biyahe ko. So, paano yan? Paano yan? Yung mga nagagalit sa akin, di ba? Hindi namin sinisiraan eh. Inuulit ko hindi naman paninira to eh. Vini-verify lang namin yung totoo. Tandaan yung mga kababayan ko. Kung totoo yung ginagawa nyo, walang makakakontra sa ginagawa nyo. Let's say ganito pag sinabi ko ang presidente ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos, dahil totoo ang sinasabi ko, wala akong pangamba kay i-research nyo pa yung ginagawa ko. Ngayon, kung kasinungalingan yung sinabi ko, mangangamba talaga ako na hindi, wag mo na i-research. Ako na nagsasabi sa'yo, si Bongbong Marcos ang presidente natin, di ba? Ba't kan mag-aalanganin totoo naman yung sinasabi mo? Parang dito, may mga magagalit kasi na maraming sasabihin na bakit niya pinupuntahan ni Ika? Sabi nila totoo daw Bakit niya pinakikialaman? Bakit niya sinisiraan? Di ba? Unang-una, paulit-ulit ko nila sinasabi na sa public yung video nila. At pinagpapalagay nilang totoo. Kapag sinasabi nilang totoo ang isang bagay, hindi mali na suriin namin kung talagang totoo yun o hindi. Kahit kailan hindi mali yun. Ngayon kung i-declare nilang peke, di ba? Kung sasabihin nila na for entertainment lang naman po yung ginawa namin, hindi na gagawin itong mga ganitong bagay. Di ba? Kasi anong sense pa kung ba't gawin niya? Alam naman natin na pala na peke. Di ba? So mga kababayan ko, ano ba yan? Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye. Gumising ka, ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ng ating sandalan.